Konbawa. Oops, teka lang, bago yon, share ko muna sa inyo kung paano ako nakarating dyan. Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Ako nga po pala si Mami Roxanne. In the past few days, na-share ko nga dito sa vlog ko dati, kung napanood nyo yun, na wala akong trabaho. Maraming beses na interview pero hindi pa rin ako nakukuha. At eto na nga, pero bago ako nag-decide, tinanong ko muna ang Lord. Dahil Natsuyasumi na nga or summer break ng mga anak ko, I decide na mag-aruba ito sa place ng papa ko. Pero bago yon, kumuha muna ako ng test. Pero hindi ganon kadali yon dahil nakanihongo. Sabi ko nga sa Lord, kapag hindi ako nakapasa dito, hindi ito yung plano niya. Pagkatapos nga ng test ko, iniisip ko, nag-connect ba? Naipasa ko ba? Okay kaya? At nagulat na lang kami, merong tumawag sa papa ko. Nakapasa daw ako at meron daw certificate na darating. Ayon sa certificate, kailangan ko daw mag-OJT. Kaya naman naandito ako at nag-aaruba ito na rin. Habang bakasyon yung mga bata, medyo malayo nga lang kay daddy. Pero yung mga bata, syempre kasama ko, pero inaalagaan sila ng mama ko. Konbawa. Kaunting kwento lang sa aking ginagawa. Di bale, night shift nga pala tayo. Doon ako natutulog. Di bale yung inaalagaan ko ay may mga edad na. Pero yung iba, kaya pa nila maglakad, kaya pa nila umihi sa toilet na mag-isa. Bale, aalalayan mo lang talaga sila. Yung iba naman may Alzheimer, so kailangan mo silang painumin ng gamot or paalalahanan. Konbawa. At sa kabutihan ng Lord, nakakailang pasok na rin tayo dito. Kaya naman at nakakaya naman. Pero, iba yung pinapakita ng Lord sa akin dito. At merong tanong na, bakit tinuldukan na lang nila yung sarili nila na hanggang dito na lang? Na hindi mawala sa isipan ko na gustong sabihin na may pag-asa ka pa, na pwede ka pang maglakad, na pwede ka pang gumaling even yung inner pain mo. At meron din akong nakakwentuhan na pasyente na ikwento lang niya about sa family niya. Kahit nakangiti siya pero kitang-kita mo sa mata niya yung lungkot. Na-realize ko, bakit pa ako magrereklamo o nagrereklamo kung ganito naman meron pa akong inuuwian. Mahirap man ang buhay, pero blessed pa rin. Iba't iba ang kinatatayuan at sitwasyon ng bawat tao. Minsan, nahuhusgahan natin ang sitwasyon at ang buhay natin. Pero hindi natin namamalayan na meron palang ibang tao na gusto ang kinatatayuan natin. Hindi mo rin napapansin na meron pang mas worse sa sitwasyon kesa sa atin. Pero, napakabihira lang ng pagkakataon na sabihin natin sa ating sarili na blessed pala tayo. Blessed, maraming ibig sabihin niya na di lang meron kang maraming pera, kundi maayos na pamilya, malusog na katawan, at maayos na trabaho. O di kaya, kung di ka masaya, o di ka kontento sa sitwasyon mo, o sa natatanggap mo, magpasalamat ka na lang sa iyong sitwasyon na nalampasan mo at napagtagumpayan mo. Paalala lang, porket mahirap ang sitwasyon mo o ang problema mo, tutuldukan na lang natin ito na parang wala bang pag-asa. Oo, hindi maiiwasan minsan maisip natin na wala tayong sapat na lakas para hindi ma-overcome ang ating mga problema. Ang payo ko lang, tatagan mo lang ang iyong loob. Guardiyahin mo maigi ang iyong puso at huwag mong hayaan manalo ang dikta ng emotion mo at ng kaaway sa'yo. Kung naaarok mo ang aking sinasabi, parang si Job kung kaya mong manatili sa lilim ng pinaniniwalaan mong Diyos. Kung hindi mo naman nakikita, basta nakikita mo siya, He is working. Batid niya yung nararamdaman mo. Alam niya yan. He is working behind the scene. Orchestrating everything for your own good. Kaya sabay-sabay natin pulutin ang ating sarili. Kasi we are about to overcome the things that we've been dealing. Better the day is coming.